Nako, mga Boka Tribs, eto na po ngayon ang matindi. Ito po ang sinasabi ko, mga Boka Tribs. Mukhang nagkakaroon po ng malaking problema. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naku, bagaman hindi ko po kino-confirm na ito po ay talagang mangyayari dito po sa ating dating Pangulo, pero nais ko po lamang na sabihin po sa inyo na ito po, wala po akong kumpirmasyon, wala po akong patunay para po dito sa sasabihin kong ito. Pero ito po, mga Boka Trips, ay kumakalat na rin po sa social media. At marami na rin po ng mga vlogger ang nagsasabi po nito. Mukhang delikado po ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sapagkat kamakailan po ay napabalita, mga Boka Trips, na ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte di umano ay para pong nagtangkang tumakas papunta po ng Hong Kong. Ngayon, ayon po doon sa mga impormasyon pong natin pong nakalap, di umano po dahil daw po sa nabalitaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya po ay nilabasan na po ng tinatawag po natin na mandato de aresto galing po sa ICC o doon po sa International Criminal Court. Napo, mga Boka Trips, kung ito po ay mayroong katotohanan o kung wala man, mga Boka Trips, dapat po ito pinaghahandaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit po? Kasi po, kapag ka po nagkaroon po ng mandato de aresto na ipinatupad po ang ICC dito po sa ating bansa para po arestuhin, halimbawa, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naku, sa maniwala po kayo sa akin at sa hindi, ito po ay magkakaroon po ng tinatawag po natin na coordination sa atin po namang kapulisan dito po sa atin pong bansa, sa atin pong nasyonal na kapulisan, sapagkat wala pong sino man ang po pwede pong umaresto diyan maliban po sa kapulisan po ng bansang Pilipinas. Napo, mga Boka Tribs, ito po nga aking sinasabing ito sa inyo, nililinaw ko po na ito po ay nabalita ko rin lamang po at ito po ay nakita ko po dito po naman sa social media, na kung saan ang makita ko po, bahagya po akong nag-check at nakita ko nga po sa balita. Yun pong balita na di umano po ay nagtangka po na tumakas patungong Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako man po sa aking sarili, ako man po ay nagtanong din. Ang akin po naging katanungan sa aking sarili, bakit po kinakailangan na kung sakali man po, bakit naman po kinakailangan na siya po ay tumakas papunta po ng Hong Kong kung wala pong katotohanan ang balita pong ito ng mandato de aresto na ipagkakaloob po ng ICC? Di po ba, mga Boka Tribs, isa rin pong napakalaking katanungan ito Isa rin po itong napakalaking katanungan, sapagkat kung wala pong katotohanan, ito pong mandato de arestong ito ng ICC, wala pong dahilan para po di umano ay magtungo ng Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at doon po ay magtago. Yun po ay inuulit ko po sa inyo, ito pong aking sinasabi ay wala po akong ebidensya na po pwedeng ipakita sa inyo maliban po doon po sa ebidensya na nakita ko rin po dito po sa social media, dito po sa mga larangan po ng mga vloggers at ng balita po sa primetime media. Ayan mga Boka Tribs, ito pong aking binabanggit ay dito ko rin po nakita sa social media. Dito ko rin po nakita ito doon po sa mga ilang vlogger na katulad kong nagbablog. Kanya noon po makita ko, akin pong sinubaybayan at tinignan ko. So mga Boka Tribs, kapag ka po ito ay may katotohanan, mahirap po yan. Malaking usapin yan, mga Boka Tribs, at hindi lamang po isang malaking usapin. Malaki po ang magiging epekto po nito para po sa kanya pong pamilya, para po sa mga Duterte. At malaki rin po ang magiging epekto po nito dito po sa pagtakbo o sa pagtakbo po ng mga Duterte sa larangan po ng politika.
At siyempre, malaki rin po ang magiging epekto nito doon po naman sa kanilang lapian, partikular po ay sa Senado. Ayan, doon po sa kanilang partido ng mga ilalaban po para po sa Senado. Malaki pong usapin ito mga Boca Trips. Kaya ang akin po ay ito. Kaya totoo man po ito o hindi, abay dapat po ay maghanda po ang ating pong dating Pangulo, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kung ito man po ay talagang maisasakatuparan, sabi nga po natin, para po sa akin, hindi po kinakailangan ito ay takasan. Ayan. At kung ito po ay talagang aarestuhin, sabi nga po natin, wala po tayong magagawa kung batas po talaga ang paiiralin. Wala po tayong magagawa. Sapagkat sino man po, sabi nga po, wala pong sino man ang hihigit sa batas. No one is above the law. Every one of us, everybody, is under the rule of law. Yun po mga Boca Trips. Kanya po anuman pong meron sa mga usaping ito ay nililinaw ko po sa inyo mga Boca Trips na kung ito man po ay may katotohanan, dapat po itong paghandaan na ngayon pa lamang po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi kung minsan ang nagpapahirap din po dito sa usaping ito, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung minsan po may mga pronouncement din siya Meron din po siya mga pronouncement na tila po baga nakakahamon po. Tila po baga nakakahamon sa kredibilidad. Nakakahamon po sa kakayahan po ng ICC. Ito po naman ganitong mga salita, ako po'y nakakasigurado na ito po ay nakakarating sa ICC. At yun po mga salitang yun po ang nagtitrigger para po buhayin ang usaping may kinalaman nga po sa mandato de aresto o sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi kung ako po ang nasa kalalagayan po ni dating Pangulo, kung ako po ang nasa sa kalalagayan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi po ako magsasalita ng anuman pong laban doon po sa ICC. Bakit po? Kasi nga po baka po ako pa mismo ang mag-trigger para po gumawa ng hakbang para po patunayan ng ICC na sila po ay nasa sa posisyon at sila po ay may authority o sila po ay authorized para po arestuhin ang isang dating Pangulo ng bansang Pilipinas. Baka po dumating nga doon sa punto na patunayan ng ICC na sila po pagdating sa pagpapatupad ng batas ay wala pong itinatangi. Kaya kung ako po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito po naman sinasabi ko, walang masama. At ito po naman sinasabi ko, nililinaw ko na nakinig ko rin lamang at nakita ko rin lamang po. Pero nililinaw ko po sa inyo, ito pong aking ito ay bilang payo na rin po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya totoo po, kaya hindi ang mandato de aresto na ipagkakaloob po ng ICC, dapat po ito ay pinaghahandaan. Sapagkat sabi nga po natin, iba ang handa kaysa sa magpabaya. Yan po mga Boca Trips. Dapat tumatanim po ito sa kaisipan ng kahit na po sino na meron pong suliranin pagdating po sa batas. Iba po ang nakahanda kaysa sa nagpapabaya. Kaya't para po sa atin po naman dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat po paghandaan nyo na po ngayon pa lang. Kaya totoo po kaya hindi na meron kayong mandato de aresto galing po sa ICC. Sapagkat inuulit ko po, iba na po ang handa kaysa magpabaya. Maraming salamat po. Yun po lamang.